Bago tayo po manalangin, ang Israel po ang time clock o orasan ng Diyos sa kanyang pagbalik, ang Panginoong Hesus. So ngayon po, napabalitaan po natin na ang Israel po ay grabe ang ginagawa ng mga kaaway at nagkakagulo na po sa Middle East. At sa buong mundo po ay nagkakaroon na po ng tinatawag na fear sa liputan, hindi sa mga mananampalataya, dahil they believe na ito po yung mga huling panahon na bago po tumunog ng trumpeta na marinig po natin sa isip. Ngayon, kung tayo po ay hindi pa handa sa pagdating ng Panginoon, ibigay na po natin ating buhay. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa buhay na ito na pinagtulog mo ang pag-iisa, pagkakaisa, turuan mo kami, mangusap ka sa amin. Hayaan mo na ikaw, Panginoon, ang maging tagapagligtas sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang lahat ng narito na meron pong mga pangangailangan na katagpuin mo. Lahat na may mga katanungan ay sagutin mo. Lahat po na may karamdaman, pagalingin mo. Ang nagugulmihanan, bigyan mo ng kapayapaan. Ang mga tao, Panginoon, nangangailangan ng pananalapi ay sagutin mo. At sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin ang iyong tagumpay, ang iyong pagpapala, ang iyong ang kalunong kapayapaan ay patuloy na maibuo sa bawat saan. Ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsalita na Amen. Tayo po mo po, bago mo po sabihin sa kapatid natin, tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Sa binasa po natin kanina sa Luke 21 verse 19. Sa English po doon, in your patience possess your soul. Yan po sa Tagalog. Ay, sa English. In your patience possess ye your soul. Now, if you read this, patience, kailangan ng panganak ng Diyos. Patience ay tukod po ng pananampalataya. Kung ikaw ay nagsasabing nananampalataya ka sa Diyos, kailangan may patience ka. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, sa kanya pagbabalik, meron kaya siyang matatagpuan ng mananampalataya? So kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay dapat merong patience. Sa Tagalog ay ano? Pagtitiis, pagtsatsaga. Ano yung pagtsatsaga? And the other word is possess. The word possess means taking control. The word possess means rule over. Possess means own it. Ariin mo na sayo. In your patience, possess ye your souls. Lahat tayo ay may kaluluwa. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ang tao daw ay may spirito na may kaluluwa na inilagay sa katawan. So yung nakikita niyo pong mirror, na kapag kayo ay nag-make-up, naglalagay ng kilay, kung nawala na, o winala, tapos nilalagyan, o nagsusuklay, yung tinitingnan nyo sa selfie, mga kapatid, for your info is the body. So, ang tao ay may spirito, mayroong kaluluwa nilagay sa katawan. So, kapag ka namatay ang tao ay hindi yung laman.
Ang tunay na tao ay ikaw na espiritu na may kaluluwa. So, ang espiritu na may kaluluwa, siya po ay hindi namamatay. Yung word na namamatay sa English is cessation. Yung word na cessation means natapos, nawala, huminto. So, ang kaluluwa mo, kapag namatay ka physically, ang katawan pupunta sa lupa, magiging alabok, yung kaluluwa mo, buhay pa. Kahit po mga doktor, mga scientist na nag-aaral po, marami po silang pag-aaral na ginawa na yung mga naghihingalo, nilalagay po nila sa timbangan. Kasi baka masukat eh. Pag may kaluluwa, mas mabigat. Sabi nila, may bigat daw ng konti. Sabi. But I believe, according to many people na namatay at muling nabuhay. Meron po mga declared dead, tapos lalagay sa morgue, pagpasok ng magkakatay, kasi binibiyak po yung katawan, no? Nakatayo na yung patay. Marami pong ganon. No? So, ibig sabihin na buhay. Ang istorya po ay dalawang klase lang. Isa yung madilim na nakakatakot na dumadaan sa isang tunnel. Ang pangalawa ay isang dumadaan din sa tunnel pero maliwanag ang dulo. Pare-pareho po yan. Hindi pare-pareho ng lugar. Iba't ibang lugar na bansa. Pero their testimony as the same. Biblically, meron pong tinatawag tayong langit at may tinatawag tayong impyerno. So, dalawa ang tutunguhan ng tao kung ay na langit or impyerno. Isa lang ang pupuntahan natin. So, yung sabi ng iba, magpapakamatay na ako para tapos ang hirap ko. Brad, yung hirap mo dito sa lupa ay umpisa pa lang. Kapag nagpakamatay ka, walang hanggang hirap ang tutungihin mo kung sa impyerno ka. Kaya wag mo nang pangarapin pa na mamatay. Piliin mo ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay, Brad, buhay. Dito. Okay? Sabi po ng Biblia, ang unang tao na nilikha ng Diyos, ang pangalan ay Adan. Pag binasa niyo po according to Genesis 1:2, He created Adam or Adam. At sabi doon, He created the male and the female in him. So si Adan po ay babae at lalaki. So nung hinugot po sa tadyan, saan hinugot? Hindi po sa puwet. Sa tadyan, malapit sa puso. Kaya po yung babae at lalaki, pag nag-asawa, dapat hindi sinusuntok. Puso, minamahal. Hinugot sa puso. So, ang babae po, ang totoo, ay lalaki. Lalaki na may katawang babae. Dahil ang lahat ng tao po ay lalaki. Sa Bible, nagtanong po ang isang tao, sabi niya, Lord, paano kapag nag-asawa yung babae ng isang lalaki, namatay, sumunod yung kapatid niya, nasawa niya ulit, namatay, sumunod, namatay ulit, sumunod, namatay ulit. Sabihin, nakalima o apat. Pagdating po sa langit, sino kanyang asawa? Sabi ni Jesus, wala nang asawahan sa langit. Naintindihan niyo po? Dahil para na tayong mga angel. Kaya yung asawa natin, pag nakita mo sa langit, hindi tayo mag-asawa doon, parang magkapatid. Tulad lang ng angel.
Okay? So, wag na po yung mangarap na magkakasawa pa kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang mahalaga, may buhay na walang hanggang obra. Okay. Siya nang likayin po si Adan. Oh, bibigyan ko lang na emphasis ha. Ang nilalang po ni God, Adam and Eve, hindi Adam and George. Ha? Maniwala. Adam and Eve, hindi Adam and George. Ibig sabihin, hindi pa rin nila. O hindi siya Eve and Cristel. Ang nalala doon, Adam and Eve. Okay? Balik ko yan. Wala kayong marinig na paglabas sa tiyan ng babae, pare-pare mo ha. Diba? So, walang baklang baby. Tama? At wala rin tomboy na baby. Sabi mga katabi, totoo yung sinasabi niya, Brad. Mayos ka. So, si Adan po nung nilikha, ito po ang nangyari. Galit po kayo. Nung si Adan po yung nilikha, na sabi ng Diyos, kainin mo itong tree of life, huwag mo kainin tree of knowledge of good and evil. To make a long story short, si Adan po, si Eva, kinain yung tree of knowledge of good and evil. At sabi niya, Adan, tikman mo. Sabi ng iba, nadaya po si Adan. Hindi po nadaya si Adan. Ang nadaya po, according to Thessalonians, ay si Eve. Si Adan hindi nadaya dahil 100% perfect mind, kinain niya willfully. Pag sinabing willfully, alam niya nga pag kinain niya, mamamatay siya. So, walang nagbisik sa kanya, walang nanakot sa kanya dahil hindi po siya takot kay Satanas. Ang tao po hindi takot kay Diablo. Si Diablo po yung takot. Bakit takot? Eh, biro mo, nag-disguise pa siya. Di ba? Nag-disguise siya para tuktuhin. Now, the point here is, hindi takot si Adan. Dahil kung takot si Adan, ano na? Kung saan salitang ahas. Di ba? Kung makakita kayo sa inyong bahay, may manok, kinakausap ka, hindi ka pa magugulat. O aso, kinakausap. Di ba? Sila hindi nila takot. Meaning to say, alam ni Adan ang power niya. But willfully, he rebelled against God by eating. Okay. That's why the Bible says, dahil kay Adan, take note this, dahil kay Adan, si Adan po ay naging kasalanan. Sin, not sins, sin. Dahil siya ay naging sin, lahat ng tao ngayon ay sin. Hindi dahil marami silang ginagawang kasalanan, they are sin. Yung nature o yung kasalanan mismo ay nasa tao na. Hindi dahil gumagawa ng kasalanan, hindi yun ang problema. Ang problema ay naging sin. That's why you will find in your Bible, sa 2 Corinthians 5:21, si Jesus ay ginawang kasalanan. Hindi siya ginawang mga kasalanan. Intindihan niyo po? Siya ay ginawang kasalanan, hindi ginawang mga kasalanan. So, ang daming kasalanan nun. Hindi. Ginawa siyang kasalanan upang tayong malakan sa kasalanan. Liwanag po ba? That's why, dahil kay Adan, sa Romans 5:19, dahil sa pagsuway niya o dahil sa kanyang kasalanan, lahat ng tao ay naging makasalanan. Maliwanag po. So, ibig sabihin lahat ng tao, kasama tayong lahat. Naging makasalanan tayong lahat, hindi naman natin ginagawa o ginawa yung ginawa ni Adan. Are you getting me? Dahil dito, dahil naging makasalanan, hindi na tayo katanggap sa Diyos. Tayo ay marumi, tayo ay
unrighteous, wicked, sinful. Diba? Okay. Ang tawag dito ay fall of man. Pagbagsak ng tao sa harap ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kapag kinain mo ang tree of knowledge of good and evil, you will die. You shall die. So, nung kinain niya, ano? Namatay ba siya? Spiritually. Hindi. Dahil siya po ay umabot ng 900 years. Hindi mo nagsisinungaling ang Diyos. Sabi niya, but when you eat, mamamatay ka. What? Spiritual. Ano ang namatay? Hindi physical, hindi yung kaluluwa. Ano ang namatay? Spiritual. Spirit. Dahil ang tao ay spirit na may kaluluwa sa katawan, namatay yung spirit. Ano yung ibig sabihin ng namatay yung spirit? Ibig sabihin nagkaroon siya ng nature ng sin. Namatay means hindi cessation, hindi nag-stop, continuous pa siya nag-i-exist, nandun pa rin siya, pero ang Diyos ay lumayo na. Dahil hindi po pwede ang Diyos malapit sa kasalanan. Again, ulitin ko, hindi mga kasalanan. Yung mga kasalanan, bunga lang yan nung kasalanan. Liwanag po. So, ang Diyos ay lumayo, kaya nung bumaba ang Diyos, sabi niya, Adan, nasa ka? Nagtatago na si Adan, meron ng mga dahon. O para lang manumbalik ang tao sa Diyos, pumatay ang Diyos ng hayop, sinacrifice, kaya ngayon, natanggap ulit si Adan. Liwanag po. Okay? Liwanag yan. So, tawag dyan ay fall of man. Spiritually dead. Pag sinabing spiritually dead, yan po ang tawag separated from God. Sabihin mo, separated from God. So, kapag spiritual dead ka, malayo ka sa Diyos. Ngayon, mababasa nyo sa Isaiah 59, verse 1 and 2, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi abutin ang tao, kundi ang tao ay sa kanyang kasalanan, napapahiwalay sa Diyos, hindi siya matiin ng Diyos dahil sa pagsalakta. Dahil dyan, ang Diyos po ay malayo sa tao. Okay? Iwanan po. Because of that, nagkaroon ng kamatayan ng tao, nawala ang relasyon ng Diyos sa tao, nawala po yung opportunity niya magkaroon ng eternal life. Kasi pinapakain yung tree of life Hindi niya kinain. Nung kinain yung tree of knowledge of good and evil, namatay siya. Ang ginawa ng Diyos, takpan mo, sabi ng Diyos, takpan ang tree of life. Pinatakpan sa cherubims na nagpapagang espada para hindi na malapitan ni Adan. So, hindi na siya nakakain. Bakit hindi dapat kainin? Dahil kapag kinain po ni Adan yon, sa katayuang makasalanan, si Adan po ay hindi na mapamatay. Habang buhay ang Diyos, buhay din si Adan, nakasama ng Diyos. So, kailangan takpan yon at magkaroon ng tinatawag na sacrifice. Diba po? That's why itong sacrifice na ito importante. Sacrifice na ito ay hindi pwedeng gayahin ng tao dahil ang dapat ang tao na magsasacrifice o nagkatawang tao na to ay walang kasalanan, hindi galing sa tao ang kanyang dugo. Perfecto yung tao na yon, galing sa Diyos ang tao na yon. Walang ibang tao na sinasabi, tinutukoy, walang iba kundi si Jesus. Galing si Jesus sa Diyos. Ang kanyang dugo ay hindi galing sa tao. Para sa inyong kalaman, ang nagpuproduce ng dugo ay hindi babae. Lalaki, hindi ko sinasabi yung menstruation. Hindi yan. Yung dugo, yung sperm cell ng lalaki ang nagpuproduce ng dugo, hindi egg cell ng babae. Kaya nagsasama yan. Pag nagsama yan, yung dugo ng lalaki ang nagpuproduce ng dugo.
Naiwanag? So, hindi si Jesus galing kay Joseph. Saan siya galing? Sa Holy Ghost. Yung sperm, nilagay sa sinapunan ni Eva. So what happened? Si Eva po ay nanganak, ang pangalan, Jesus Christ. Ay, sorry, Maria. Eva tuloy. Maria, correct? So nagbuntis si Maria, at si Maria, nanganak, ang pangalan ay Jesus. Paliwanag ko ha? Okay. So, ito ngayon pinag-uusapan natin, kailangan ma-resolve ng Diyos. Kasi may problema eh. Separated ang Diyos sa tao. Makasalanan o may kasalanan ng tao. Pangatlo, whether you like it or not, kung nandito kayo bago o hindi, ang lahat ng tao ay anak ng Diablo legally. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Legally, whether you like it or not, that's why David said, in my mother's womb, I was shapen in iniquity. So, ibig sabihin, pag pinanak tayo sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, tayo ay children of the devil. That's why Jesus said, unless a man is born again. Kailangan yung anak na mamuli para magkarapatan maging anak ng Diyos. Kapag hindi born again ng isang tao, hindi po siya anak ng Diyos. Ang born again, hindi po religion, hindi sekta, hindi denomination. Ito po ay karanasan ng tao na dapat niyang aminin siya ay kasalanan o makasalanan sa harap ng Diyos at kailangan niya ng tagapagligtas at kailangan niya si Jesus. Kapag hindi niya aminin, ang ginagawa lang ng tao ay nasa reliyon siya, sumasali lang sa reliyon, member siya ng reliyon, member siya ng sekta. Pag namatay po siya, impyerno ang pupuntahan niya. Dahil hindi kailangan ng Diyos ng reliyon. You will never find in your Bible na Jesus said, be a member of religion A, B, C, D. Punta-punta ko kung wala. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, the life. Katawag niyo yan. The truth and the life, His banner over me is love. Diba? So si Jesus ang sagot. Ask for the only way. Si Jesus. From galing sa heaven. Si Jesus. John 3:36, John 6:47. Sumapalataya tayo kay Jesus. John 3:16, kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos para maligtas ka. So ibig sabihin, dapat born again ang tao. Amen? May ginawa po ang Panginoong Jesus for your info. Sabihin mo sa katabi mo, nakikinig ka, Brad? So, man lost the power in relationship as a son. Alam mo bang ang tawag kay Adan ay son ng Diyos? Na-lost niya yun. Before he sinned, he can partake everything. Di nyo ba alam, nung nilikha ng Diyos si Adan, pag binasa niyo po, sabi niya, eat this, eat this, eat this, eat this, this. Lahat, pwede mo kainin. Ito, pwede mo kainin ito. Ito, hayop na ito, pwede mo. Lahat. Nung nagkasala bro, mula ngayon, tutulo ang pawis mo bago ka kumain. Ulitin ko. Tutulo ang pawis mo bago ka kumain. Nung una sa niya, eat it. Everything you can do. Pagdating mo, nagkasala, bago ka kumain, tutulo ang pawis. So ngayon, mga tao, tulo na yung pawis. Hindi pa nakakakain. Tumulo na yung pawis, hindi pa rin makakain. No? Bakit? The Bible says, na-curse ang lupa. Kaya nga, noon, hindi mo kailangang magtanim. Tumutubo lahat. Pag ayaw tumubo, magsasalisadan, tumubo ka! Tubo.
Pag ayaw mga anak ka ng 24 na dosena. Walang magagawa, hindi mga anak. Ang dami naman. Baboy yan, baboy. Oo. Pag sinabi niya sa papaya, dumami ka papaya, nang itik sa bunga, dadami. Wala siyang gagawin, magsasalita lang. Hello? Yeah. So what Jesus did? So ang Panginoon Jesus, huwag nyo nang tingnan. Pabayaan nyo lang bata, ang mga bata sa karya ng Diyos yan. Baka kayo hindi mapunta sa karya ng Diyos, kakatingin nyo. Listen, so, may dapat gawin si Jesus, meron dapat siyang i-correct, may dapat siyang patapos. Okay? Ano yung ginawa ni Christ sa spirit, sa soul, and sa body? Spirit, soul, and body. Take note. Nung nagkasala po si Adan, nagkaletse-letse buhay ni Adan. Di ba? Pumasok na yung problema kapag sinabi doon, nagpapatayan Cain, pinatay si Abel, and so on so forth, dahil sa kasalanan, yung mga tao nagkahilig sa sex, kaya doon sa panahon ng Noah, yung mga tao ay eat, drink, and be merry, pagdating down sa Sodom at Gomorrah, pati bata ay bakla. Hello? Hindi ba kayo dyan? Oh, tapos lahat sila may dalang kama. Kasi kahit lahat pwede. Ay, kung maniwala sa akin, nakalagay po yun sa Biblia nyo, hindi kayo nagpapasa. May nabasa niyo Facebook. Now, listen to me. Ayaw, nagalit ang Diyos. Ang nagalit ang Diyos. Nagalit pa ang Diyos. Sa kasalanan po galit ang Diyos. Binigyan ng wani yung mga tao. Sabi niya, magpapaha. Kaya pumunta na kayo sa art. Di sumunod ang tao. Nalunod lahat. Walang natira. Sa Sodom at Gomorrah, umalis kayo dyan. Ayaw pa rin makinig. Niyakap yung kasalanan. Hinaan yung kasalanan. Naging asinsilang lahat. Ngayon, babalik ang Panginoon. Susunugin to art. Kayo, kung gusto nyo masunog, magpaiwan kayo. Susunugin po. Pati kaluluwa susunugin. Maniwala po kayo sa hindi. Kung nangyari yun sa Noah, nangyari sa Sodom at Gomorrah, yung pangako yun, susunugan ng earth, buong earth susunugin ng apoy ng Diyos. Hindi yung apoy natin dito, yung apoy ng Diyos. Hello? I'm telling you, wala kahit demonyo, kahit satanas, kayang sunugin ng apoy ng Diyos at hindi siya pwedeng makataka. Kung kakampihan nyo at ayayakapin yung kasalanan, kakampi kayo kay Diablo. Kung gusto nyo sa libutan, definitely kasama kayong masusunog na sumisigaw ng walang hanggan, na nananakit at sumasakit ang katawan na walang hinto. Bro, natural pag nasakit, pagka nasunog ka, masakit. O ako nga, nasunog ako eh. Dito, kalating mukha. Dito nyo, malaki lang. Ang sakit! Grabe! Tubig ka bro. Kapag ang ginamit ng Diyos ay apoy niya at sinunog ka. Ewan ko bro. Sa sakit, meron may sa sobrang sakit, nakukuko ka na, nakikilig ka na. Alam mo yung mga bata pag pinapalo kami, nakikilig kami sa sakit. Bro, itong sinusunog ka, hindi matigil yung sakit at abde, hindi mo alam kung saan umaabot yung abde. I'm telling you, you don't want to experience that. Amen? Amen. Because Jesus has provided solution. Hallelujah. The salvation of God ay pinagkaloob sa lahat ng tao sasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Amen? So, this is it. Tingnan po natin, one by one. 1 Corinthians 6:11. John 3:3, the Bible says you must be born again. How to be born again? Romans 10:9-10. Ano sabi lang? Confess with thy mouth. Confess with thy mouth. Asan ba yung mouth nyo? Okay? Yung word na confess, hindi whisper. Confess. Ang whisper ay pabulong. Ano ba?
Whisper yan, di ba? Confess is you can hear word. Amen? Alam niyo bang hindi rin kapareho ng confession Sign language. hindi sign language, hindi gano'n, no? Yung iba kasi sabi niya, hindi, nagpo-confess na ako. Kahit doon nagsasalita yung bibig ko. Think yun. Sabi mo nga, sabi mo. Hindi confession, think. Maliwanag? You have to confess Jesus Christ that He rose from the grave. So, lahat ng tunay na mabubuan again ay yung mga ihahayag nila si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? Okay. Then sabi niya rito, sa 1 John 5:18, look at your Bible. Oh, 1 Corinthians 5:17 muna. A new creation, behold. New creation daw. Pag sinabing new creation, bagong nilalang. Lahat ng sasambalataya Kristo ay magiging bagong nilalang. Ang sabi sa Bible, creation. Pag ginamit yung word na creation at dinugtugan ng new creation, ang Diyos daw ay gumawa ng bago. Sabi mo nga, sa katabi mo, bagong nilikha. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. The moment na ikaw ay na-born again, ikaw ay bagong nilalang na. Ang lahat ng bagay ay lumipas na. Meaning to say, wala kang nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, pag na kay Kristo ka na, wala ka nang nakaraan. Wala ko ka na si Tita. 1 Corinthians 5:18, the Bible says, 1 Corinthians 5:18, ang na kay Kristo o ang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkasala o walang kasalanan o hindi nagkukumit ng kasalanan, hindi mga kasalanan, kasalanan. Verse 5 maybe. Ha? First John 4. Dito natin. Ha? John 5:18. First John 5:18 ba yun o 4:18? Pakitin niya. Nasabi doon, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkukumit ng S-I-N. Sin. Hindi sins. Hindi sins. Hindi esa, kundo sin. Tama? Who we know that whosoever is born of God, sin it not. Sin not. Sabihin nun. Hindi po sin. Sin. Makinig po kayo, tumingin kayo sa. Paano na ang sin nalipat sa inyo nang hindi nyo ginagawa yung ginawa ni Adan? Paano nalipat yung kasalanan? No word without S. Paano nalipat yung kasalanan? Yeah, by the blood. Pero, by disobedience of Adam. Disobedience ni Adan, nalipat yung sin. Ulitin ko, sa pagsuway ni Adan, nalipat ang sin. Hindi dahil sa ginawa mo yung ginawa ni Adan. Maliwanag po ba yun? Tingin niyo ako? Yung ginawa ni Adan, hindi niya kinain niya yung tree of knowledge of good and evil. Dahil
dahil doon sa ginawa niya, yung sin nature lumipat sa inyo at saka sa akin. Naiintindihan niyo po ba ako doon? Hindi nyo ginagawa, hindi nyo nila, pero nalipat. O ngayon, ito. We know whosoever is born of God, sin not. He that is begotten of God giveth himself, and the wicked one touch him not. Balik po kayo, tingin. Hindi po pwedeng lumipat ang kasalanan sa anak ng Diyos dahil si Kristo ay hindi nagkasala. Amen. Intindihin niyo po ito, mga kapatid. Si Adan nagkasala kaya lumipat yung kasalanan. Si Jesus hindi nagkasala. Walang ililipat sa iyo. Pero bro, ano ililipat? Katuwiran. Amen. Alakpan ang siguro. So yung anong katuwiran ni Kristo ay ipapasa sa iyo. Dahil sabi doon, sa pagsunod ni Kristo, lahat ay naging matuwid. So kung si Adan ang inilipat sa iyo ay kasalanan, si Kristo ang nilipat sa iyo ay katuwiran. So lahat ng sumasampalataya kay Kristo sa harap ng Diyos ay matuwid. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon, sabihin sa katabi mo, matuwid ka, Brad, matuwid ka. Balik kayo, balik. Ito na. Ang sabi doon, the wicked one, sabi-sabi natin basahin. And that, sabenda muli, and that wicked one, 1, 2, 3. And that wicked one, Ano ba yung Diablo? Hindi kayo pwedeng hipuin na. Hindi ka pwedeng hipuin. That's the word, untouchable. The devil, yung kinatatakutan nyo, hindi kayo pwedeng hawakan. Isa takot kayo punta sa madilim. Hindi kayo pwedeng hawakan. Hello? Sinungalingan talaga ng Diablo. Wicked one touches him not. So meaning to say, ito na. I will conclude. Yung new creation, yung born again, according to Hebrews 10:14, read your Bible. Ang sabi, yung born again, yung anak ng Diyos, sa Hebrews 10:14, sa pamagitan ng offering o sacrifice na ginawa ni Jesus, lahat daw ay ginawang sakdal, lahat ng pinabanal. So lahat ng sumampalataya kay Kristo, ikaw ay pinabanal, ikaw ay kompleto, ikaw ay puro, ikaw ay malinis, dahil nanampalataya ka kay Jesus Kristo nating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Look at me, look at me. That is irregardless kung ano ang nararamdaman mo o naiisip mo ngayon. Dahil the moment na tinanggap mo si Kristo bilang bahang tagapagligtas, inamin mo kasi hindi mo kayang iligtas sarili mo. Kailangan mo tagapagligtas. The moment sinabi mo, Kristo, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. The moment! Your spirit now, sabihin sa katabi mo, your spirit now, Your spirit now is perfected. is perfected. Kaya nga ang 1 Corinthians chapter 6:11, sabi diyan, read your Bible, you are justified, you are sanctified, you are purified, lahat ng ay na ginawa ni Kristo sa iyo. Di ba? Purified, sanctified, purified, sanctified.
Hindi yan dahil may feelings ka. Naalala ko yung kasalanan ko last week. Naalala ko yung kasalanan ko last year. Lahat po yan ay tinura na. Amen. Alapahan natin si Lord. Kaya huwag nyo nang alalahanin pa yung kasalanan nyo. Dahil pag binanggit nyo kay Lord, kasi yung kasalanan ko, naulit ko. Naulit ko rin naman. Kuha ko si Lord, ito ang sinabi ni Lord, parang dito, Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 8, I will remember your sins no more. Meaning to say, pagkausap mo ang Diyos, what? Ano yung pinagsasabi mo? Glory. Wala akong maalala. Hindi ko maisip yung sinasabi mo. Why? Because He promised, I will remember your sins no more. Nakala din pa. Kaya huwag nyo nang piniti, balik ang kasalanan nyo na pinatawad na. Amen? Pinagpahan ako talaga dito. Hindi. Nandun sa buhay. You are perfected. Okay. Ito na tayo yan. Your spirit is perfected. My spirit is perfected. Your spirit is perfected. Your spirit is justified. My spirit is justified. My spirit is sanctified. Ano meron kayo ngayon? Perfect spirit. Sabi mo sa katabi mo, perfect pala yung spirit mo, bro. Sister. Perfect. Amen. Amen. Your spirit is perfect now. Regardless what you think, what you remember, doesn't matter. Nakikinig po ba kayo doon? What you feel, what you, wala yan. Amen? So ngayon, balikan natin. Basahin natin. Luke 21 verse 19. Basa. In your patience, possess your soul. Perfect na yung spirit mo, meron kang gagawin. Perfect na yung spirit mo. Ito ang gagawin mo. Pagtsagaan mo, ano yung word na pagtsaga? Sinakain dito yung word na tsaga. Amen. Yung tsaga ba yung 1 hour lang? Tapos na. Dapat 2 hours, 3 hours or more. 1 week. Alam niyo mo ba si Abraham nagtsaga po na ilang taon? 75 years? 25 years? Alam niyo ba ang Diyos at ang Israelites nagtsaga ng 430 years? In your patience possess your soul. Ibig sabihin, ang kausap ng Diyos dito, ako at saka ikaw, na ano, pagtsagaan natin yung kaluluwa natin, na ano? Turuan. Bakit? Ang kaluluwa mo, ang nandun ay mind, will, and emotion. Hello? Kung bago kang spirit, ang spirit mo ay spirito ng katulad ng ginawang anak na kung saan nilagay ang banal na spirit sa atin. The Bible says, Galatians 5:7, the Spirit of God is inside of us. The Spirit ng Diyos ay nasa atin ngayon. Kaya tumatawag tayo ng Abba Father. 1 Corinthians 2:17 verse 6:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa na ang Espiritu. So, big sabihin, bro, mag-isip kayo. Hindi po kayo dito. Sino po dito yung nakaalala ng bumili siya ng lupa, nag-down sila, matawag mo? Reservation. Paunang bayad, reservation, whatever. Down payment. Sa lahat na nakakaintindi, ang reservation as if sa'yo na yan. Ipapangalan. Correct? Hindi pwede ipangalan sa iba dahil nakaserve na sa... Pero ang lahat ng reservation, maliit po ang halaga.
Pero binibigyan na ng right yung nagpapalit sa'yo. Halika kayo. Amen. Ang tindi ni Diyos? Ang tindi ni God? Bro, ang bawat kaluluwa natin, nag-reserve ang Diyos. Amen. Ano bang down payment? Holy Ghost! Amen. Ano yung Holy Ghost? Bro, walang sukat, walang kayaman na pwedeng dapat sa Holy Ghost. Ang reserve niya ay mismo, ang Diyos mismo. Para ang kinin lang ang kaluluwa mo at kaluluwa mo. Palakpakan natin si Jesus. Are you listening? Ha? Patient ni Lord, ang tagal. And ngayon sabi niya, in your patience, possess your soul. Kaya merong Romans 12 verse 1, 2, 3. Diba? Renew your mind. Kasi sa soul, nandun yung mind. Hindi ka lang mag-renew. Paano ba nire-renew ang mind? Sabi sa Ephesians chapter 4, renew the spirit of your mind. Amen? So, ang mind mo, nire-renew, bro. Hindi yan nare-renew ng Facebook, hindi nare-renew ng game, hindi nare-renew ng puro text, hindi nare-renew ng mga memos mo yung text, and so on, so, hindi na kaya-renew yan ng boyfriend mo o girlfriend mo. Kahit yung mukha niya pa selfie-selfie, hindi yan nare-renew. Ang pang-renew lang yan ay Word of God. Amen. Okay? The Bible says in Joshua 1:8, the Bible says, meditate the Word of God day and night. Ano bang day and night? Araw at gabi. Araw at gabi. Ang sabi doon, magiging successful ka. Wala pong close doon, if and but. Hindi yan sinabi, if you meditate the Word of God, you will be successful only in the ministry. If you meditate the Word of God, day and night, you will be successful only in business. If you meditate the Word of God, day and night, you will only be successful as a policeman or as a pastor. No. Nag-meditate ka ng day and night, bro. Kapag engineer ka, magiging successful ka. Amen. Oh, kanila ko. Hindi ma-resolve ng mga engineers na from abroad. Bro, hindi ma-resolve ng engineer. Nagawa. Nireveal ng Panginoon. Sabi ng Lord, ito gawin mo, ginawa. Perfect! Meron akong dun sa Morisirulo, pinuntahan ng Amerika, technician, galing sa US, San Diego, pumunta rito, hindi magawa. Sabi ko, Sister Dek, ang problema niya, sira eh. Pinuntahan na namin, hindi magawa eh. Tatapon ko na lang. Hindi mo ko tinawag. Sa aking ibig ko lang yun. Hindi mo ko tinawag. I asked Lord, reveal to me. Bro, kitang-kita ng dalawang mata. Yung problema nag-a-art. Lumalabas yung kuryente, pinapaypas isang pipe. Tinanggal ko, pinitan ko. You will become successful if you meditate. Kung nag-aaral ka, mag-meditate ka lang, bro. Sister, nag-aaral ka, mag-meditate ka lang the Word of God day and night. Eh bro, paano yun? Kung nag-meditate mo, hindi ko makakapag-aaral. Sabihin ko sa inyo, wala pang nag-meditate ng Word of God day and night na bigo. Wala. Pero may alam ako na nabigo, na nag-aral ng sobra, pero hindi pa rin po sila naging ayos. Parang, sabi ko ng principal ko ng apahasa, sabi sa mga nanay, alam niyo mga nanay, huwag niyo i-provoke niyo mga anak. Hindi dahil sila ay hindi valedictorian o salutatorian, ay hindi po sila magiging successful. Pwede pong maging successful yan kahit hindi valedictorian. Kasi sa dami na po ng graduate din sa apahasa, hindi po halos lahat, hindi po lahat ng valedictorian successful. Yung mga pong lower section ng mga successful, milyonaryo po sila. Buong sanglibutan yan. Pero anak ka ng Diyos.
Now look at me. If you meditate the Word of God day and night, at hindi kayo naging successful, pagdating sa langit, ikaw lang yung nakatayo nagtuturo. Panginoon, hindi totoo yung sinabi mo. Magdadaganong ka doon. Kasi siya ka ng right. Pero I'm telling you, if you meditate the Word of God at night in this life, you will be blessed, super blessed, and blessing will overtake you in your life, hallelujah, in relationship, in trabaho, in money, in health, in everything, because you meditate the Word of God. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-meditate ka na po. Meditate. Meditate. Okay. So may gagawin ka sa mind. Ano ba gagawin mo sa mind mo? 2 Corinthians 10:4-5. Sabi doon, ano nakalagay? Casting down vain imaginations, vain, yung mga nasa mind mo. Ang tawag po dyan sa vain imagination ay stronghold. Ang stronghold po ay yung pong mga katuruan na natutunan natin. Saan? Sa sanglibutan ito. Anong katuruan po yan? Kunwari, niniwala po kay Superman na mayroong Superman. So, hanggang ngayon, niniwala ka sa Superman. Kaya ang alam mo, baka maging Superman ka. Kung babae ka, Superwoman ka. Yun ang may mo. Alam niyo ba may mga tao naniniwala sa UFO? Alam niyo ba mga tao may naniniwala sa UFO? May mga kumuha sa atin, UFO. Alam niyo ba may naniniwala po na mayroong missing link between man and monkey? Ano yun? Tinatawag the missing link. The 8th man. Sa mga nag-i-school, tinuturo ko yun. The 8th man, the only person na hinahanap pa nila hanggang ngayon. Naintindihan niyo po ba yun? Ito pong lahat ng katuruan na to ay wala po yan. I'll give you an example. Makinig po kayo. Lahat na nag-aaral. Hindi nag-aaral ito ang kamay. Nag-aaral. Okay. Heart. Nung nag-aaral po ako, nag-apply akong biral ko. Bagsak! Nag-apply ako sa biral ko. Bagsak. Mabuhay na ginawa, bro. Tatrabaho sa kumpanya sa Makati. Lord, bigyan mo akong trabaho ng Sabado at Linggo. Walang overtime. Papasok po ako sa trabaho na sister company ng Meralco. 6 months wala pong trabaho. Eh, yung kumpanya na yun, kapag yung computer ko hindi na down, every month may profit sharing ka. 6 months. Nag-iipon kami ni Luz ng aming pangkasal. Wala kaming maipon. Alam niyo po ba na hindi po nasira yung computer 6 months? Profit sharing, tinawag ako, Monica, ang galing mo, hindi natatayo yung computer, yung ano mo, hindi naman na ginagamit. Pero naka-up. Oh. Eh pag naka-up, nakalagay doon sa agreement, pag naka-up siya, kahit walang gumagamit, hindi sira, may profit sharing ka. Guess what? How much? 40,000. Sa panahon ng 1987. Yung 40,000 na yon ay nag-invite kami ng tao sa 8 courses na kain. 300 persons. To God be the glory. Now, sa kumpanya po ng Meralco, maraming na-resolve doon na hindi kaya resolve ng natural heat. Si Lopez, yung may-ari ng Meralco, nagpa-pray over, pinalangin ko. Nung ipinalangin ko, tinitigan ako, umiyak. Sabi niya, yung mga supervisor na manager, sira mo ng panalangin nyo dahil pag nanalangin yan, yung langit bumababa. Sabi nila, nararamdaman ko parang tumatay lahat ang balahibo ko. Sira mo. Ano ang ibig ko sabihin? That's not of me, it's Jesus. Kung lahat kayo, kung lahat kayo nag-aaral, mag-meditate sa Word of God day and night, kahit anong ginagawa nyo, 100% magpa-prosper kayo, mapupromote kayo, mabibigyan kayo ng break, I'm telling you. At kung hindi
paglabas nyo yan, God will promote you. And the money that you will take, ibabalik at idadagdag ng Lord. Hallelujah. Believe me, that's true. Okay. Ginagawa na nyo na ba sa soul ninyo? So listen, you have to do something with your soul. Well, may gagawin mo sa kaluluwa mo, tama? Kapag hindi mo ginawa yan, okay, listen. Your spirit is perfect. Your soul, excuse me. Your soul, yung kaluluwa mo, may mind, will, emotions, connected yan sa body. Sa body mo, mayroong 5 senses. Ano yung 5 senses? Seeing, hearing, tasting, feeling, and touching. Okay? Tinig po kayo. Ang spirito nyo hindi pwedeng pakailaman ni Satanas. Bakit? Sealed by the Holy Ghost. Amen. Mag-resist po kayo. Kapag sinelyohan na isang bagay, walang pwedeng magbuka. President seal, whatever seal, pag seal yan. When God seals you, who can open it? That's why in the heaven, nung sinelyo ng libro, the only one na pwede is Christ lang. Hindi demonyo. Hindi nakukuha. Well, you are sealed by God through the Holy Ghost. No one owns you, only God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, walang pwedeng makialam sa inyo. Walang pwedeng balos kayo. Pakialaman, gulo yung espiritu nyo. Your spirit is perfect and owned by God. Hello? Listening? So, ngayon you have got a soul. And your soul is, lahat tayo may soul na nandoon sa katawan. Merong senses. And that's why it's very important na yung soul mo ngayon, kinokorek mo, inaayos mo, kasi ito sa soul mo, nandun yung mind. Sabi mo sa katabi mo, meron kang mind, sister. Ay, yung mind, listen, ang command, renew. Bakit renew? Sa ibang word, ang big sabihin ng renew, renovate. Ano yung sabi na renovate? Tinatanggal yung mga pundasyon para mag-iba. So, ang mga teaching natin sa ating mind, bro, mga sister, superstitious beliefs. Pagka kumanta ka sa harap ng kalan, makakapangasawa ka ng matanda. Pag nagwalis ka sa bahay ng gabi, mawalan ka ng pera kinabukasan, whatever, di wala. Ang dami natin superstitious belief. Kung ano-ano pinaniwalaan, ako, gagawin niya kasi ginawa mo ito mangyayari. Daming mga paniniwala. Pero ang salita ng Diyos hindi pinaniniwalaan. Pero ngayon, paniwalaan nyo na ang sinasabi ng Panginoon. When you meditate the Word of God day and night, 100% you will prosper and succeed. Magiging successful ka. Amen? So sabi dyan, when you renew your mind, tinatanggal mo yung luma. Kasi, makinig po kayo. Daily lives, araw-araw, pag humarap ka sa anumang problema, di ba titingnan mo, pag tinignan mo, pumunta ka sa cortex, part of your brain. Ano yun? Titingnan mo anong information meron ka related to your problem. Diba? Pag tumingin ka sa ahas, tingin ka ano ba ginagawa? Hindi ko dapat gawin. Hinahanap mo doon sa brain mo kung anong meron na pwede mong iharap sa circumstansya mo every day of your life. Whether emergency or not emergency, whether it's a problem with your girlfriend or your boyfriend, whether sa nanliligaw sa'yo, guwapo, angit pa o hindi, o merong dating, walang dating. Hello? Lalaki pupunta ka doon. Kasi sabi niya sa palabas sa TV, basta pogi, okay, mabango yun eh. Yan.
Pero, alam mo, doon sa sinabi sa TV, ang pinakita superficial. Di ba? Eh, isip mo, okay naman kasi sa TV pwede. Maraming gumagawa. Mga kaibigan mo ginagawa. Okay na rin. Di ba? Yun ang kinukuha mo information. Samantalang, ang salita ng Diyos ay sabi doon, huwag kang makipamato sa hindi mananampalataya. Sinabi sa banal na kasulatan. Amen? So, kailangan tayo, ang inahanap ko yung salita ng Diyos, titingnan mo, ano may nailagay mo? Eh, kaso mo, wala kang nailagay. Puro Facebook nailagay ito. Puro mga TV, mga ano, Koreano, Italiano. Ano? Lahat ng yano. Pagkano? That's why you cannot. You have to change. Renew your mind. Sabi mo, sabi mo, renew mo yung mind mo. Brad, kalabit mo yan. Renew your mind. Renew your mind. Renew your mind. Ang pag-renew po sa mind everyday, bro. Hindi once a week. Sabi mo, kalabitin mo, hindi once a week. Once a week. Kasi ito, sabi niyo pa sa renew your mind, nabasa ka ng Bible yun. Pakita mo pa. Hindi ka lang renew your mind. Renew your mind every day. Remember ba? Okay. Sabi po dito, cast down imagination. So ganito po. Sa lahat po sa atin, palagi po tayo may naiisip. Ano yung naiisip natin? Huwag nyo na sabihin, sasabihin na. Sa mga babae, mayroong asawa. Pag may asawa ka, niisip mo, pag wala yung asawa mo, may ginagawa. Diba? Kapag ka may boyfriend ka, ganun din. Pag may girlfriend, ganun din. May ginagawa ito na hindi maganda. Diba? Ayaw yung maniwala sa akin, okay lang. Pero yan po ang totoo. Palagi tayo may advance. Hello? Ha? Palagi tayo nag-advance na iniisip. Okay lang, asawa mo pagkatabi mo lagi. Pero minsan may inis ka na dahil pag wala ng pera binibigay sa'yo. Diba? Okay lang yung laging katabi, no? Pero pag wala nang inabot, matrabaho ka naman. Diba? O sa magkapanira sa isang church, tawain ng Panginoon, merong makikialaman Diablo. Don't you know? No. Makinig kayo. Lahat tayo, di ba yung pakialaman ng Diablo? Hindi siya pwede makialam sa'yo. So ano ba pakialaman niya? Gagamitin niya ang lahat ng inyong kamag-anak at kasambahay at kaopisina at kaibigan na hindi mananampalataya. Kung ikaw ay walang trabaho sa iyong pamilya, ikaw ay nanay, may darating na chismosa, may pag-uusapan tayong alam-mahalaga. Buhay ng iba ang sasabihin. Kung ikaw sa opisina, ikaw ay kukwentuhan kakatabi ng mga kaopisina mo, kung lalaki ka, lalaki, bro, mamaya, mag-iinom mo kami. Ano kami ng X-rated, may tinan mo yung chicks, ang ganda! Pinipintahan yung nagpe-paint ng picture, alam niyo yun? Ang diablo mahilig yung paint ng picture sa may ng tao. Gagawa yung para, kasi hindi ka matalo, hindi ka maisahan, gagamit na kayo kung ikaw ay driver, like katulad ni Brother Renin. May tutok sa kanyang kaibigan. Oh, minsan lang naman po. Birthday ko naman. Minsan lang. Sample lang. Pwedeng si Ivan, whatever. O si Buddy, pero yun lang ilalapit, di ba? May sama. Kung parang, anong pantay niya? Di ba? Wala naman. Birthday naman. Kasi ano na punta? Birthday. Diba? Lahat ay yung, kaya katulad ni Sister Cecil, in the start of the way. But I'm telling you,
kung katulad nyo yung mga may asawa sa abroad, gagamitin ng diablo ay hindi kayo, kundi yung nasa abroad. Misis mo, hindi na alam, hindi siya Diyos. Perfect. Meron tayong pupuntahan. Diba? Yung mga seaman, mga seaman nila lang. Diba? Yung mga seaman, pupunta ng mga babae doon. Whatsoever. And all the day long, laging ganyan ang ginagawa ng diablo. Dahil hindi kayo maisahan, gagamitin yung kung meron kayong tatay na hindi born again, darating sa bayan, puro ka born again! Wala ka naman nadala ng pera! Lasing ka na. Puro ka Bible, nasang pera? Wala! See? Sisigawan ka na nun. Di ba, Joven? Oo, si Joven. Di ba? Ayaw aasarin. Alam niyo po ba, bro, lagi po ang nasa Panginoon na pinipersecute. Lagi kayong aasarin, lagi kayong tutuksoin para bumitaw na kayo at sabihin yung, ayaw ko na! Diba? Kung ano nung gagawin para po saan yun nag-a-attack. Hindi sa spirit nyo. Makinig kayo. Ang Diyos ay hindi pag-usap sa espiritu nyo. Si Satanas hindi sa espiritu nyo nakikipag-usap. Dahil hindi niya kaya ang tibagin yun. Nagbabantay doon ang Holy Ghost. Ang kanyang kakausapin, kaya mo! Are you listening to me? So doon siya dahil ang diablo po ay solikal. Galing po kayo. Eh lahat ng mga doon siya nakapokus. Saan? Sa soul. Most of the time. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos puputuksin sa soul. Kaya isip, kulang ang pera mo. Kahit nagtatrabaho ka, kulang pa rin. Overtime ka, kumuha ka pa ng maraming trabaho. Kumuha ka na. Halos 2 oras na lang yung tulog mo. Dami mo ng trabaho. Dami ng pera. Ang dami ng pera mo. Bigla nga yung magkakasakit. Lahat ng inipon mo. Ano sasabihin pa ng doktor? 3 months to live ka na lang eh. See? The devil always rabak. But if you are meditating the word of God day and night, kapag ang diablo ay sumit, diablo males-layas ka, huwag mong pag-initin ang ulo ko sa pangalan ni Jesus. Layas! Amen? Kapag ang asawa niyo ay nabalitaan niyo, may ginagawang kalokohan, durugin niyo sa pangalan ni Jesus sa pananalangin at huwag kayong huminto hanggang maubos ang dugo niyo. Hindi ako humihinto hanggat hindi ko nakikita ang aking asawa na lumuluhod at tumatawag siya. I'm telling you, if you do that day and night, the Bible says, speedily, God will answer. Hello? Amen. We have never tried the Word of God, but always try our mind. Eh, failure naman. Failure, di ba? Kasi mind. Spirit, sabihin mo, Spirit, God. Spirit. Spirit is the way. Spirit is the way. Amen? Your body ay meron pong senses. I will end on this. The Bible says this body is vile. Kasi gagawin po, sabi nga ni Paul, sino ang magpapalit sa vile na katawan? Ito. Only Jesus Christ. Ako ay design na mawala ako sa body, pero kapag nawala ako sa body, wala na ako dito. Amen? Because this body always put us down. Weak, kailangan mo matulog, kailangan mo kumain. Di ba? O, pag may asawa ka, kailangan kayong merong anim. Oh, bro. Pag hindi mo ginagawa yan, sumusuway ka sa Bible. Sa Bible says, satisfy your wife. That's the word of God. Diba, ba? Listen to me very carefully. God is calling you and me pumasok sa kingdom of God. And this kingdom is free para sa inyo at para sa akin.
At ang karya na ito, ang lahat ay pag tumanggap kay Kristo, your spirit is free, and your spirit is perfected, your spirit is justified, and your spirit is sanctified. What you need to know, to do right now is renew your mind. Amen? So kailangan mag-renew ka ng mind. Dahil whether you like it or not, ang harapin natin mga problema, ang dadaanan nito ay yung kaluluwa mo. When you face your problem, amen? Now, your body, ano sa body? Sino ang kumakain? Yung mahilig kumain, ayaw mag-fasting. Fasting is very important for your health and for your being. Para makarinig ka ng tinig ng Diyos. Ang direction. Sino naniniwala po na ang katawan nyo na kailangan na exercise? Bible says, body exercise is profited a little. Konti lang. But godliness profited. Not only this world, but the world to come. So, godliness. Hello? So, yung katawan mo, pwede yung gawin. Sino naniniwala na dapat maligo kayo? Ayun, baka meron kayo dito maligo. Dirita, naliligo ka ba? Di ba? Ikaw, Joel. So, kailangan maligo. Tama? Sino hindi nagtututbas? So, kailangan magtutbas. That's what your body needs. Kailangan kumain, kailangan matulog, kailangan sa mag-asawa, kailangan ng sex. Kapag ang may asawa, mag-asawa, hindi nagse-sex, may problema kayo. Yung gustong mag-sex, maghahanap ng iba yun. Sa mag-asawa ko. Huwag kayo tumingin yung people, di para sa inyo. Itingin-tingin pa kayo. What we're talking about here is renewing your mind, taking care of your body. Now listen, amo and ended. The Bible says, all authority is given unto me both in heaven and earth. Jesus said, Matthew 28, 19:20. Colossians 1:20, chapter 1, verse 20-22. Ang lahat ng bagay ay nilagay sa ilalim ng paa ni Kristo. Correct? Sorry. Ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos, kailangan kayong magsalita. Anong sasalitain nyo? Hindi dapat kaluluwa ang nasusunod. Hindi rin katawang dapat masunod. Ang spirito ang dapat masunod. Sabihin mo sa katabi mo, ang spirito ang dapat masunod. Not your soul, not your body. Ang ibali mo, pag sinabing, gutom na ako, kailangan kumain ako. Preaching pa eh. Hindi, kumain ka na, umalis ka na. Puro walang kwenta yung sinasabi ng pastor, duwote na yan. Pag lalabas ka, kakain ka, di ka makikinig. Diba? Kaya po mga Kristiyano, talunan, palagi po na isa ng Diablo, because pumunta lang sila rito pag Sunday. Some of you are coming here only for Sunday. At makikinig. Pero ibang isip. Lumilipad. Pag pumunta po kayo dito, kailangan may notebook kayo. Pag pumunta kayo dito, dapat mag-aral kayo. Bakit? Kailangan niyo po ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? The Bible says, command. Sabihin natin, command. So, ibig sabihin, command your body. Command your soul. Sabi possess eh. Rule. Hindi mo tinatamad ka. Tamad ako eh. Sakit ng ulo ko. Kanang mati. Bro, paki-pray na lang ako. Pray over nyo kasi sakit ng ulo ko. Tapos paglabas ng kapatid mo, malay, diba? Sige. Gusto mo na yung kiki. Koreano. Ang malis ko.
Di ba? Kita nyo yung nangyayari sa buhay natin. Kaya yung Diablo, nagpapasasa sa buhay ng napakaraming tao. Wasak ang buhay. Wala man lang word of God na masabi, it is written, devil, this body is the temple of the Holy Ghost. You must not and cannot dwell in this body. By the stripes of Jesus I am in. Pain, kurasakate, pinter. Pain, lumayas ka sa aking katawan. Pain, sa ulo, lumayas ka sa aking katawan. Hindi ka pwedeng manatili sa katawan ko. Bayad to. Ang mayari nito, ang Diyos. Kaya walang karapatan, lumayas ka. Ganun din sa isip mo. Pag may pasok na isip, kaguluhan, o pang-isa ng Diablo. Diablo, lumayas ka sa aking isipan. Ako ay may isip ni Kristo. Hindi ka demonyo, hindi ka lasuhan, hindi ko ano, lumayas ka. Command the devil, command the thoughts, speak the word. Dahil kapag wala kayong sinasabi, pag pipi kayo at wala kayong sinasabi, ano na kayo? Yung Diablo niligid-ligid. Siyempre, susunod siya. Pwede? Ha? Wala ka? Mantalang pwede kayong magsalita. The Bible says, Matthew chapter 16, Matthew chapter 18, whatsoever you bind, whatsoever you bind, whatsoever you bind. Ang sabi ni Jesus, kailangan ka mag-bind. Sabi ni Jesus, ikaw ang mag-bind, hindi ang Diyos. Huwag yung problema ng Diablo. Ang problema ng Diablo na papunta na siya sa impyerno, alam niya yan eh. Kailangan kayong magsalita. I bind you. I rebuke you. Lumayas ka sa isip ko. Yung pag-iisip ng gwapo, lumayas ka. Hindi ako ibig sa gwapo. Ha? Pero yung ano pa? Don't let the devil fill your mind. Amen? Dahil meron kang power, meron kang authority. Kaya pag sinasabing wala ka ng pag-asa, kawawa ka, lumayas ka. Hindi ako kawawa, hindi ako walang pag-asa. Si Kristo ang Panginoon ko, the hope of glory. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I want you to rise. Listen to me. Ang inyong pong isipan ay pinupuno ng kaaway kapag ito po ay walang laman. Kaya ang dapat nila naman dyan, salita ng Diyos. Hindi po pwedeng kung ano-ano lang nilalagay ninyo. Ang inyong katawan, no? Yung mga young people, go at me. Ang dapat lang humawak ng inyong katawan, ang mapapangasawan nyo sa oras ng pag-asawa. Kailangan ba idilat ang mata ko? Hindi nyo yan pwede ipahawak sa inyo mga boy. Dahil yan ang gagawin nila, punong-puno ng demonyo ang lang isip. Hindi nyo alam. Pero magagawa nyo lamang i-resist. No, listen very carefully. Young people na walang asawa o wala pang boyfriend o may boyfriend. Pare-pareho naman ang Paul niyan eh. Na ano, nagiging kawawa kayo. Kapag ka isinuko nyo na yung bandera nyo. Kasi your body is the temple of the Holy Ghost. Kaya sabihin mo, walang birthday mo naman eh. Dapat sinasampal nyo agad. O kaya, pag inulit mo pa yan, huwag ka na magpakita sa akin. Respect me. Baka mawala. Pag nawala, mas maganda ang ibibigay sa'yo niya. Mas gwapos, mabait. Amen? At mayaman. At hindi mahilig.
Amen kayo. Amen. Ayun nyo yata umamen eh. Gusto nyo pangit. Amen. Ano, gusto mo amen? Lakas mo. Yan, palakpakan natin. You know, as your pastor, I love and I'm praying for you. Sapat, para walang manloko sa inyong lalaki. Para sa buong buhay nila, makakuha sila ng history na magsalita. Alam mo, I want to tell you, I got my wife virgin. Wow. Hindi yung, second time na kasama. Mag-iinom mo sila. Papakura pa. You know how much I love you? Young people. Ikaw, alam mo ba? Mahal kita sa Panginoon. You don't know. Some of you here experience the love of God here. Amen. Nawa, makita niyo po ito. That the only way to win this battle is to become high alert always. Kasi kung kailan yung idle ka, tahimik ka, parang wala kang kalaban, doon po lumulusob ang diablo. Ay, watchful kayo mga girls. Minsan yung katabi mo na hindi mo naman talaga crush, biglang magkakaroon ka ng crush sa kanya. Wala nga siyang appeal sa'yo, unang tingin mo, walang appeal, pero biglang overnight, biglang meron ka ng something. It's the work of the enemy. Kaya mga nagtatrabaho dyan, kala niya, nasa Panginoon ako. Nasa Panginoon ako. Call center. Lahat doon, gwapo, lahat doon. Damitan mo nga ang pader eh. Diligawan nun. Para makuha ka lang. If you're not watchful, like Jacqueline, Mayan, someone. I'm just telling you because I know what I'm talking about. Kung ba ikaw, alam mo isang bagay, hindi mo sasabihin? Malingan mo. That's why I'm telling you. I'm always telling you. Kung nakakala nyo na paulit-ulit ako, yung paulit-ulit ko, malalaman nyo pagmamahal yan. I am persevering and having patience. Kasi ang tingin ko sa inyo ay tingin ng Diyos na mahal kayo ng Panginoon. Why don't you look at yourself? Alam mo na hindi na kayo karapat-dapat, pero pinagtiyagaan kayo. That is love. And I pray, I cannot fight for you alone. You have to fight the enemy. The enemy has no power. Pero I'm telling you, you have to renew your mind. James 4:7, resist the devil. Submit yourself. Resist. Resist. Ayaw magre-resist. Hindi ako. Amen? Ephesians 5:27. Huwag niyong bigyan ng oportunidad ng diablo. Pag tinutokso kayo ng alak, sigarilyo, bro, sorry ha, pass na ako dyan. Jesus changed my life. Say that word. Mga 3 times kayong uulitin yan, pero pang-apat, bro, hindi na natin pwede ipatuhin yan. Hindi na natin pwede tuksohin yan. Because you are firm. Be firm what you believe. Jesus Christ loves you and is coming for you and for me. Kunting tulog na lang, brother. Kunting tulog na lang. Kunting tulog na lang. Parinig na natin ang trompeta. Huwag po kayo manghinawa.
Just raise your hand before the Father right now. I want to pray, Father, in the name of Jesus. Ang mga tao o ang mga anak mo, Panginoon, na narito ay pinili mo tinawag sa huling panahon na ito. That they have to resist the devil, they will speak to their body. That body, hindi ka masusunod. Kaluluwa, hindi ka masusunod. Ako ang masusunod. Ako ang spirito. Ay sumunod ka, katawan, sumunod ka, kaluluwa. I possess you in the name of Jesus. And right now, Lord God, let them, Father God, ma-receive ang katuruan na ito, Lord God. Na hindi ka makikialam at gagalaw hanggat hindi nila, Panginoon, pinapayagan kang gumalaw. At ang Diablo naman, Panginoon, nagpipiliti silang pakialaman. At kung hindi kami at gagalaw magsasalita at papalayasin ang demonyong tukso o katigasan, kapuntuhan, kalaswaan o lahat ng klase ng pamamaraan ng Diablo, we will arise in the name of Jesus. We speak our circumstances. We speak everything that's coming upon us in honor. We rebuke you, devil. Lumayas ka sa buhay ng mga anak. Sa mga anak ng Panginoon, layas. I plead the blood of Jesus. Come out! In Jesus' name, go! Your days is numbered. Lumayas ka sa isipan. Lumayas ka sa bawat katawan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus! Pangalan ni Jesus. And I'm very thankful today, Lord. Thank you so much in Jesus' name. Yes, I say, amen and amen. Praise